Magandang gabi po sa inyong lahat. Munus triplex. Munus triplex. Latin po ng mga salita. Nang ibig pong sabihin ay threefold office of Jesus. Merong tatlong office o functions in His earthly ministry si Jesus. Ano po itong tatlo? Priestly, pagkapare, propeta, prophetic, and thirdly is kingly. Now, by virtue of baptism, bilang mga binyagan, we share in these functions of Jesus. We share in this mission of Jesus. Tayo po'y bahagi. Nung bininyagan po tayo, or of course, di natin maalala yun. Pag nag-a-attend po kayo sa binyag, there's this part na kung saan ang bata ay binabahiran ng oil, pinapahiran ng oil. Ina-anoint ng oil. Ang pag-a-anoint po ng oil is a sign that we share or that child shares or nagiging bahagi siya ng buhay ni Kristo, buhay Kristiyano. Na kung saan bahagi rin ang threefold mission. Priestly, prophetic, and kingly functions. Ngayong araw, ang binibigyan din ay ang pagkapari ni Kristo, the high priest. Pero, isali na natin itong dalawa, prophetic and kingly. Prophetic. Okay, propeta. What is a prophet? Ano nga bang propeta? According to my research, ang propeta po, at makikita natin sa Biblia to, ang propeta ay isang messenger sent by God. Pinadala ng Diyos. He speaks about God, and He speaks for God. Yung mensahe niya ay galing sa Diyos. Well, si Kristo, nakita po natin sa Biblia, nag-ikot, nag-preach. He called people to conversion. Tinawag po niya na magbago ang tao. Alam niyo po ba kung anong pagkakaiba lang ng propeta sa Biblia at ni Kristo bilang propeta? Kasi yung mga propeta noon, tumatanggap ng mensahe. Sabi sa pag-aaral ko sa liturhiya, in Jesus, yung message at saka yung messenger, isa lang. Yung message at saka yung nagpadala ay isa lang. So, propeta, pag sinasabi nating prophetic functions, it speaks about preaching, about the Word of God. About the Word of God. Secondly, kaya nga po, makikita natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 21, verse 11, anong masabi? Yung crowd, sinabi na nilang si Jesus po ay propeta. Secondly, Jesus as king, bilang hari. Ano po bang hari? Well, ang hari po ay isang tao na kung saan mayroong authority over a territory. May kaharian. May kaharian. At alam po natin na si Kristo ay may kaharian. When He entered Jerusalem, yung mga tao, they hailed Jesus as king. Nung pumasok siya, di ba? Kaway-kaway siya. He also preached, pero yung purpose is that God may reign in the hearts of all. Para manahan ang Diyos sa lahat ng tao, sa puso, sa lahat ng tao. And He exercised this office, pag sinasabi nating kingly, is always connected to service. Service. King, service. Kapangyarihan is all about service. And Jesus King, indeed, He served. Talaga naman pong nagsilbi si Jesus. Sabi pa nga niya, I came not to be served, but to serve. Thirdly, yung binibigyan din natin ngayong araw ay ang pagkapari ni Jesus. Jesus as priest, high priest. Sabi sa isang research ko, nakasaad doon, na ang pari po ay isang mediator. Ano nga ba ang mediator? Siguro mas madaling maintindihan pag sinabi nating bridge, tulay. Ang pari po ay tulay between God
and man. Between God and man. Tulay po siya. He offers sacrifice to God on behalf of all. Okay. Keyword is tulay. Keyword is tulay. Bridge. Sabi nga ni Jesus, di ba? No one can go to the Father except through me. At mapapansin natin ito kahit sa mga prayers natin. Sinasabi palagi natin, through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Palagi po yan. Through Jesus Christ. Kahit kay Santa Maria, di ba? To Jesus, through Mary. Ayun, ganon. But to God, the Father, it is always through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Siya po yung tulay. Pangalawang keyword ay yung salitang on behalf of all. Pag nagmimisa po ang pare, pag nagmimisa po tayo, hindi lang po ito para sa nandito. Kahit nga yung patay, ini-include natin, di ba? Yung intentions, kahit sa mga kapatid nating wala dito, yung mga kapatid nating may sakit, kasali po sila sa intentions. And so when a Mass is celebrated, it is always for all. Para sa lahat. Kahit sa mga kapatid nating iba yung relihiyon, pinagdarasal natin, di ba? Because the Mass is always for all. Sa Gospel reading today, yung picture na binibigay sa atin ay yung misa. He broke the bread, said the blessing, at ibinigay sa mga tao. Well, according to our priest, he coined this into two words, Eucharistic life. Alam niyo po ba yung Eucharistic life? Na ibig po sabihin, ang buhay na Eucharistic ay buhay na para sa iba. Pinaghati-hati. Eucharist, pinaghati-hati. Well, kung ang buhay mo ay para sa iyo, you are a very selfish person. Dahil ang Kristiyano, ang buhay natin, it is always for others. Makikita natin, si Jesus, yung buhay niya, hindi para sa kanya. For others. Kaya nga po ang pari ninyo, ang buhay niya ay hindi para sa kanya. Ang pagkapari niya ay hindi para sa kanya. Ang pagkapari namin ay para sa community, para sa simbahan, para sa lahat ng tao. Para sa lahat. Yan po ang pare. Mag-alala po kayo, alam ko maraming nagbibigay sa pare, ha? Marami pong nagbibigay sa amin at minsan hindi nyo makikita sa amin. Be surprised, be happy kung hindi nyo makita sa amin. Dahil ibig mong sabihin, ibinahagi niya sa iba. Ibinahagi niya sa iba. Pag mapansin yung inyong pare, yung mga binibigay, lahat ay nasa kanya. Ako, mahirap yun. Diba? Lahat ng sakit nasa kanya. Lahat ng sakit, diabetes, nasa kanya. Lahat. It is always for all. Ang pagkapari namin is always for others. We serve not only for a few, but for all. How long do we stay here? Father Herbert, ilang taon? 6 years. Lilipat na naman siya. For others. Pero para sa simbahan, pare. Pagkatapos ng isang parokya, lilipat na naman siya. So, the thing is, be faithful to your church, not to your priest. To the church, be faithful to the church. Kasi kami palipat-lipat. Well, ganyan po ang buhay ng pare. It's always para sa iba. And bilang mga binyagan, I think the challenge for us today is ang buhay na para sa iba, hindi lang po para sa pare. Para sa lahat na Kristiyano. Para sa lahat ng Kristiyano. And so let us look at our life. Ang buhay ko ba ngayon? Do I offer it to others or sa sarili ko lang? Do I offer it to others or sa sarili ko lang? This is the question that we should reflect. We should reflect as we celebrate the feast today. Kung saan binibigyan din ang pagkapare ni Jesus,
And nire-remind tayo na as binyagan, we share in these functions of Jesus.